Yo, what's up sa inyo mga kwento? So, kumusta? So, nandito tayo nga sa isang parang village. Ito na tahimik na bahay. So, sana ako ng buong Brazil. Bilihan ng mga Philippine product. Ngayon, natpataan ako dito. Na-amaze lang ako sa na-amaze lang ako sa lugar dito kasi kita nyo naman parang nasa New Zealand. Kayo mga nag-a-apply, baka mamaya ang expect nyo rito napagkadaming tao pagkadating ng Sabado Linggo sa labas ng mga bahay-bahay nila. So ganito ang malalat nyo pagka every weekend. Ito hindi naman daanan puro lalo pag napunta kayo ng countryside. So talaga ito po yung madadaanan ay madadatnan nyo rito pagka Sabado Linggo. Mas marami pa yung sasakyan na nakatambay sa labas ng mga bahay kasi yung mga tao. Ang ganda ang ganda rito, linis. May silang temple shrine doon ayan, itong sariwang hangin, tahimik na lugar. Panalo pagkagat yung tawag ito, bansang gusto nyo puntahan. Diba? Linis, tapos harap ng bahay nila ganyan, mga kabukidan, mga parang tumana. Yan lang, kasi simpleng buhay lang yung sa kanila. Sa harap ng bahay nila may silang maliit na lupa na tatamnan ng mga gulay-gulay, ganyan. May dalang hita, may orange, mga yan. Diba? Kaya pagka napunta ng Japan ay masabi niyong sana all. Alam niyo pa rin sa Japan mga kwento kagaya ng mga sasakyan na yan, hindi sila tatawid hanggat hindi kayo nakakatawid. May talong-talong din sila. Yung mga bahay nila sa gilid, sa harap na sa likod lang yung mga taniman ng mga kung ano ng gulay. Rest house, mga rest house kumbaga. Ang ganda ng talaga pagka hindi lang dahil sa sahod ay ma-appreciate mo ang Japan sa ganda niya talaga, sa tahimik, sa linis, safety, yan, sa respeto ng mga tao, yan. Yan din talaga ako na-amaze sa Japan, yung mga Japanese people. Yan. Wala kasi akong magawa sa bahay kaya naisip akong mag-bike. Mag-is tayo. So, kailangan natin magpapawis. Ang ganda ng view natin, diba? Meron silang maliit na park, pang bata. Pero madalas naman wala ang mga naglalaro dyan. Siguro sa ngayon kasi summer kasi ngayon siguro pagka medyo mainit na. Ay, medyo malamig na. Marami ng mga bata dyan. So tumigil na tayo. So bali tayo. Ngayon, sasagot tayo ng isang pwede nating maibigay na idea. Ano nga ba daw bang pinakamabilis o pinakamadali nating ma-applyan para tayo ay makatungtong dito sa bansang Japan. Kasi kadalasan naman talaga, lalo kapag skilled worker ang apply ninyo, may hinahanap yung mga agency sa atin na 2 years or 3 years experience. May mga agency din naman na hindi naghahanap ng mga experience pero sila po yung pinag-aaral muna ng Japanese language kung saan doon ay gagastos muna sila ng kanilang pag-aaral. So mas parang para sa akin hindi ako pabor sa ganun kasi walang kasiguraduhan kung masiselect ka o hindi after mo mag-aaral ng mga ng Japanese language. So hindi mo alam kung masiselect ka ng Japanese employer pero itong dalawang kategory na trabaho na sasabihin ko sa inyo ay hindi na para pahirapan pa yung mga gusto makapagtrabaho dito sa Japan, gusto makapag-apply dito sa Japan. Ito para sa akin mga kwento, kung kayo po ay merong experience o alam nyo magtanim ng mga kung ano-anong gulay sa atin sa Pilipinas, kung kayo ay may kakilala o kung kayo ay merong tumana o anumang pwede nyong tamnan dyan, meron kayong kaalaman sa pagtatanim, pag-harvest sa mga gulay ng mga ang sa madaling salita kung kayo ay farmer sa atin sa Pilipinas. So ang farmers mga kwento,
hindi na natin kailangan ng college graduate o college degree. High school graduate or ALS graduate ka man, ay pwede ka na mag-apply dito sa Japan. So hindi mo na kailangan ng certification dyan. Kung meron kang kakilala na pwede mo mahiraman ng titulo ng lupa nila, at kung ikaw ay marunong magtanim, mag-harvest ng kung ano-anong gulay sa atin sa Pilipinas, ay pwede na kayo mag-apply dito sa Japan, mapababae man o lalaki. Ang sa edad naman siguro mas may prepare ko na 35 years old pababa. Yun po yung kadalasan nilang hinahanap sa mga farming dito sa Japan. At kung kayo ay isang farmers, kagaya ng isang tropa natin na babae, ang kinikita niya kada buwan 60 to 80,000, malinis na. Malinis na. Farmers kayo dito sa Japan, ha. Yung nga lang ang kakakibat mga kwento. Siyempre pagka farmers ka, expected mo na ikaw ay nasa malamig na sitwasyon, sa mainit na sitwasyon. So hindi ka pwedeng mamili ng kung anong klima ka pwede magtrabaho dito sa Japan. So pag ikaw ay farmers, yung anumang klima dito sa Japan, ikaw ay nasa field. Kaya yun naman ang kaakibat ng farmers. Pero kung sa experience naman, kung marunong, sabi ko nga, kung marunong ka pagtatanim ng kung ano-ano dyan, mag-harvest kung ano-ano dyan, at meron kang kakilala, o much better kung sa inyo yung lupa na pwede mong i-present sa agency, yan kasi ang number mo na hinahanap land title. So kailangan talaga nila ng land title para patunayan na ikaw isang farmer. So kung meron kang ganyang idea, pwede ka na mag-apply dito. Yan ang isa sa pwede ko may recommend na madaling apply dito sa Japan, kasi yan ang in demand talaga dito sa Japan. Pangalawa, construction worker. Kung ikaw ay isang marunong ka magpalitada, kung ikaw ay meron kang kaalaman sa pagiging foreman, sa kung anong gawa sa isang bahay na construction ng iyong trabaho, so hindi mo na kailangan ng college graduate o college degree. So ang kailangan mo lang ALS graduate or high school graduate, o yung experience mo kailangan mo lang i-depend sa agency, sa employer na ikaw talagang marunong ka kapag kayo ay in-skill test na. So yun lang po ang kaganda sa construction worker, no? Kahit na yung sasabi ng certification, so kayang-kaya natin gawin yan. Hindi na ako yung hindi ko na kasi ibang vlogger kasi sinasabi kailangan mo ng certification na kailangan mo tapos ng ganito. Hindi ako, may diskarte ako diyan, may diskarte tayo diyan kung paano tayo makapagbigay ng mga certification na hinahanap nila. So kayang-kaya natin diskartehan yan kahit tayo hindi nakapagtrabaho sa malaking kumpanya. Guys, ang kasamahan namin, hindi naman nakapagtrabaho sa malaking kumpanya, high school graduate lang din siya, o first year college lang, wala pa itong first year college tapos niyan. Then ngayon nasa Japan na kumikita ng 60 to 80,000. Yung ibang vlogger kasi lagi nila sinasabi kailangan 2 years graduate, 3 years graduate. So kung ikaw meron kang experience sa pagiging construction worker, o 35 years old pababa, o ikaw ay farmers na meron kang experience sa ganyan, so pwede ka nang mag-apply dito sa Japan. Huwag mo nang antayin kung ano-ano yung sasabihin ng ibang vlogger. Walang mangyayari sa puro tanong kung hindi mo sasama ng gawa, kagaya ng huling vlog ko. Kasi kailangan natin pag nagtanong tayo through agency na mag-walk-in kayo sa agency, ang kailangan nila, meron kang alam sa pagiging farming, meron kang alam sa pagiging construction worker. So pang inaantay mo. So yung certification na sinasabi nila, madali na lang po yun. Kung sino man yung magko-comment dito at kung paano gagawin nyo, ikukuha kay FB, tuturuan ko po kayo kung paano yung ginawa ng mga kasamahan ko, at ituturo ko din sa inyo kung paano yung proseso paghalap ng mga certification. Kasi para sa akin madali na lang po yun, kung ang sinasabi kong apply nyo ay farming at yung construction worker. So ako nagbibigay lang ako ng, siyempre sa mga gustong apply dito sa Japan na ang laging sinasabi wala pong skill, pero kung kayo ay may akaalam sa ganung trabaho, so pwede po kayo matulungan pagdating sa pag-apply dito sa Japan. So yun lamang po, inilibot-libot ko lang kayo kanina para ganyan. Nasa may isang tuloy na malit ako ayan. Maganda kasi mag-vlog dito, makulimlim kasi panahon. So yun lamang po sa mga gusto mag-apply ng farming at ng construction worker. Sa mga agency, napakarami ng pong agency na tumatanggap ng farmers at construction worker. Kasi bakit yan dalawa rin ang sinabi ko na madaling applyan? Kasi yan yung nakikita ko na hindi mahigpit sa pagiging sa experience na tinatawag nila, kung ilang taon man yan. Kasi pwede mong diretso lang yan na gawin mong isang
experience. Halimbawa, kung marunong ka mag-construction sa construction, pwede mo sabihin na 5 taong ka nag-construction ng, di ba? O 10 taong ka naging construction sa farming naman. O so, pwede mo sabihin na since birth, farmers na kami, so mas maganda, mas prepare sa mas pabor sa mga Japanese employer yon. So malaki din yung kitaan ng mga farmers at mga construction worker dito po sa Japan. So siyempre ako naman, nandito na ako, nakikita ko naman kung ano yung mga pwede nyong applyan at na masasabi ko much better naman yung kitaan ng mga ganyang trabaho dito sa Japan. Hanggat kaya natin mag-apply na sa ganong edad, ay mag-try na po tayo. So paano? Hanggang sa muli. Salamat!